Ito ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. Kasama po natin Justice Secretary Laila De Lima. So, marami na nabubuwang kay Wangbo. Ano namang estado niyan ngayon, ma'am? Kasi kayo na lang daw ang parang meron pang gustong maliwanagan. Yes. Kung hindi lang sana merong investigasyon ngayon dun sa allegations of bribery, pinadeport ko na kaagad dyan. As you know, inappeal nga ho sa akin yung kaso na yan dahil nga nag-flip-flop yung Board of Commissioners dyan. Nung una, pinadeport nila. Tapos nung nag-motion for reconsideration, ay reverse nila yung sarili nila. And nakakapagtaka is that after the issuance of the first summary deportation order, ay more than a month has lapsed. Yes, bago nag-file ng motion for reconsideration and reverse nga ang sarili nila. And worse is that nalaman ko na the reason kung bakit hindi kaagad nila dineport after the issuance of the March 5 summary deportation order is because daw of the estafa complaint against him. Nasa unang tingin ko nga lang po ay clear sa akin na bogus. Kasi yan ang nagiging modus operandi ng mga ayaw magpa-deport. Sue me. I can even bet right now na there's yung Jose Chua na complainant na yan is a fictitious person. Hindi nga nag-appear doon sa PI, doon sa Manila Prosecutor's Office, kaya na-dismiss na ho nung May 29 yung complaint na yan. Bogus. And then yung abogado na nag-represent ng complainant na yan sa estafa case kuno is the same lawyer who also represented Wangbo doon sa inquest proceedings sa kanya. Nung inano na siya. So hawang-hawang moro-moro kaagad. Sobrang pagka-moro-moro. And hindi po yun nahalata o napansin ng sino man sa BI, including the lawyers in the legal division. So do you believe that, ma'am? I mean, do you buy na hindi nila nahalata? Certainly not. O hindi nila hinalata? Certainly not. Kaya nga, I can sense something very fishy here. Now, yung mga aligasyon tungkol dun sa fundraising daw for the BBL or for the LP, that's a lot of baloney. I don't think that's true. And then kasama rin niya akong dun sa latest hearing, sinabi na kasama rin daw fundraising para sa akin. 100 million daw from Wangbo. So that's a lot of baloney. That's really ridiculous, preposterous. Hindi po totoo yun. Pero gusto ko lang humaniguro na walang nagluko sa BI. Gusto ko lang humaniguro na may mga walang dapat nagkapera dyan sa BI. I want to know the truth. Na dahil nga suspicious ang mga naging circumstances nung pag-reverse nung summary deportation order, ay baka ho may mga ilan-ilan na opisyal o personnel ng BI na nagkapera dyan. Yun po ang gusto kong malaman. So since ongoing pa ho ang investigasyon, hindi ho namin basta-basta pwede i-deport si Wangbo. So I'm just really awaiting the results of the investigation. I created an NBI special investigation team. May hearing na naman next week, by the way. So ang inyo pong tinatarget dito, yung bribery doon sa mga nasa Bureau of Immigration, na kung bakit parang tumagal ito, na you're supposed to be deported, hindi nagkaroon ng tapos biglang na-reverse yung Yes. So yun po ang iniimbestigahan po ninyo ngayon? Yes. Okay. At syempre, since it's an investigation into those allegations of possible bribery of certain BI officials and personnel, baka ho importante dyan si Wangbo. Although, dinideny niya yan. Nung tinanong siya during the House hearing, the committee hearing, ay dinenay niya. Sino ho mga iniimbestigahan ninyo mga opisyal? Kasi una, ang nag-reverse ng sarili nila, yung tatlo. The commissioner and the 2 associate commissioners. So, they reversed themselves. But a day after they reversed themselves, nung umalma na yung Chinese embassy, somebody from the Chinese embassy
went to the office of Commissioner Mison and complained about bakit daw reverse nila yung summary deportation when meron na silang sinabi nila na na-cancel na dapat yung passport ni Wang Bo, and therefore he's an undocumented alien and he has lost the privilege of staying here in our country. Now, nung umalma po yung Chinese embassy, kaagad-agad si Commissioner Mison nagpatawag ng special meeting, special agenda to tackle that, and he was pushing for the reversal again by na iano nila yung kanilang naging ruling na i-deny yung deportation, yung pag-reverse sa kanila. So he was asking again the associate commissioners to again reverse themselves. Pero nanindigan po yung dalawa associate commissioners. They maintain their position na hindi daw po yung dapat. Dalawa na si Associate Commissioners Repiso and Mangotara. Si Repiso and actually sila yung bumoto na wag ma-deport. Wag ma-deport. Sila yung nag-insist. So kahit nga present na sa kanila ni Commissioner Mison na yung sitwasyon na mukha atang nagkamali tayo dun sa pag-reverse natin sa sarili natin. Kasi ang parang naging nila dun is naging very technical sila na by saying na unauthenticated naman yung mga documents. Which sinabi ko sa akin yan ni Commissioner Mison mismo na hindi naman talaga nila ginagawa yung maghanap ng authentication. At ito po ay ang documents nang galing na mismo sa Chinese Embassy. Yes. Na nagsasabi nga na yan ay undocumented na. Yes, it's Chinese Embassy. The Chinese Embassy represents the government of China. It represents the state of China. So it's an act of state. Hindi ho ba ang mga embassy, maski ang ating mga embassy, sila nga ang nag-authenticate exactly ng mga dokumento. So you can ask authenticated documents and you can insist on that requirement kapag private individuals ang involved. But this is the Chinese embassy itself. So why would you require the Chinese embassy? So ang question ngayon dito, dalawang ilang commissioners po ang diniimbestigahan ninyo? Yung tatlo mismong commissioners? Yeah, para talagang para fair. Sabi ko, associate? everybody, all those who have a hand in the deportation, in the issue of deportation, all those, of course, the Board of Commissioners, that includes the commissioner and the associate commissioners, kasi sila ang nag-issue ng summary deportation. Sila rin ang bumaliktad sa sarili nila. And then yung legal, kasi sila ang nag-aaral dyan sa mga usapin na yan. And then sila dapat, yung legal din, specifically through the Deportation Implementation Unit. There is such a unit there within legal division. Sila dapat yung mag-implement. Bakit hindi nila kaagad in-implement? By citing that bogus complaint. So kasama dapat sila sa investigasyon. How long ang investigasyon na ito, ma'am, matatapos? Kasi parang nito, baka mamaya, ito mag-drag na naman na mag-drag dahil sa dami ng inyong mga trabaho, ma-abandon. Clear po yung instruction ko na they should expedite. They should fast-track this investigation. Kasi sabi ko nga, kung wala lang itong investigasyon na to, dapat dineport na yan. Gusto ko talagang ma-deport kaagad si Wang Bo. You have approved it already, hindi ba? Yes. I issued already the resolution. Now, meron silang pending petition ngayon for habeas corpus to the Court of Appeals, but the Court of Appeals did not issue a TRO. In fact, I just received a copy of an order from the Court of Appeals denying the petition for bail ni Wang Bo. Nag-file din sila ng petition for bail. Nag-file na sila ng petition for bail, motion for bail sa BI noon pero dinenay. Tapos nag-habeas corpus sila, si Wang Bo. And submitted na for resolution ngayon yung habeas corpus. But yung petition or motion for bail nila in that habeas corpus case has been denied already by the Court of Appeals. And therefore, hindi talaga siya pwedeng
pakawalan sa custody. At saka ayaw namin siyang pakawalan kasi kung pakawalan namin siya, Wala na. mawawala na yan. So, nasaan ngayon siya, ma'am? In the BI detention facility. But we segregated him. Kasi yung mga nakakaraan na nakakatakas naman eh. Di ba yung last incident during the time pa ni Commissioner David, may natakasan sila. Yun naman is yung si Kim Tae-dong, Korean. Kim Tae-dong, nakatakas yun nung nasa hospital siya. Baka magpa-hospital ulit ito, ma'am. Sabi ko nga, Baka atakihin yan. sabi ko nga, he cannot be Anywhere else. transferred anywhere, including to the hospital, without my clearance. Okay. So lahat ito dadaanan So kahit ngayon sa inyo. hating gabi, alimbawa, biglang magsasabi na Sakit ang dibdib ko. masakit ang dibdib, hindi makahinga, hindi yan basta-basta dapat dalhin sa hospital without my clearance. So they should call me and I'll give them I'll go there and check myself the situation. Yun hong mga sinasabing associated kay VP Binay na allegedly sila Baloloy, nakalabas na daw And Limlingan. at saka yung Limlingan ay nakalabas na daw ng bansa. May kaso ba yun, ma'am? Wala pa silang kaso ngayon because cases have not yet been filed. As far as I know, si Limlingan tsaka si Baloloy ay kasama sila doon sa freeze order, pero hindi pa ata sila kasama dyan sa mga kaso ngayon na inano ng ombudsman. So wala Diba yung sa silang... ombudsman parking building Okay. and the Makati Science High School building. Iniimbestigahan sila Baloloy, Limlingan, and several others ng Senate Committee. Yes, The ongoing Senate inquiry. Pero hindi pa ho tapos yon. But the Senate Committee has already ordered their arrest because of their repeated non-appearance sa Senate hearings. Kaya nga ho nagpatulong na yung Senate Committee sa NBI sa pag-track down kina Baloloy and Limlingan. Pero never pa ho nilang nakita. May mga addresses ang NBI, pero maski ho anino nila, hindi pa nila nakita ang mga yan. And we all heard Senator Sonny Trillanes say na ang kanyang impormasyon ay nasa labas na daw ho ng bansa. But based on the official records of the BI, ay wala silang record of recent departures. Dapat nandito lang sila sa bansa based on the BI database. Pero may HDO ba sila, ma'am? Or what? Nasa watch Wala list pa na ho sila? silang HDO kasi wala pa nga ang kaso against them. But they are under watch, the lookout bulletin. Pero yun po bang the arrest order that issued by the Senate, pwede niyo po bang panghawakan yun para wag payagan silang makalabas ng Yes, bansa? nasa lookout bulletin ho sila. So you hold sila once na nakita sila? Yes, because there is an arrest order from the Senate. So they should ask permission from the Senate if they want to leave. And kahit nga ho the BI record show na nandito pa sila sa bansa dapat, ay we cannot rule out the possibility na Nag-backdoor. nakapuslit na sila via backdoor. So there's a possibility na nakalabas sila, hindi lang dumaan sa immigration, na Yes. nasa likod na sila Pwede dumaan. sa private plane, chartered flights, not commercial flights. Pero yung mga chartered flights, so supposedly may record ang CAAP. And so I asked NBI to check with CAAP kung meron silang na-monitor na flights, chartered flights na nandun sila, Limlingan and Baloloy. So hindi accurate yung sinasabi na may statement na parang kayo ang nagsasabi na, hindi, sigurado akong nandito pa. I cannot say that categorically. I can exactly. only say what the BI database show, the BI records. The BI records show na nandito dapat sila sa bansa. But as to whether or not they are really still in the country, I cannot categorically say that. Di ko naman alam kung ano ang totoo. Saan ba talaga sila nagtatago? At sino
ang nagtatago sa kanila. Well, ngayon ho, parang sapin-sapin yung mga problemang talagang hawak ng inyong departamento. At napakalaki ng expectation sa inyo ng mamamayan dahil dun sa mga ginagawa ninyong campaign laban dito sa iba't ibang mga anomalya, kriminalidad. Pero hindi pa rin naaalis palagi yung ugong na tatakbo kayo sa Senate. Hindi naman namin ine-expect na sasabihin nyo na kagad ngayon yon dahil of course merong kayong tungkulin na dapat munang gawin bago yung politika. Pero may final na ho ba na sinabi sa inyo ang presidente with regard sa paglagay sa inyo sa lineup? Well, wala pa akong formal na discussions on that. Pero may mga kantsaw-kantsaw na po, mga implied pareho sila. Ang Pangulo, si Pinoy, and si Secmar. Palagi kinakantsawan ho nila ako. Tinatawag na kayong senador. Madam Senator na ang tawag sa inyo. May mga slip of the tongue minsan sila, although sinasadya nila yon. And yung mga katulad ng mga, dapat physically fit ka, masanay ka dapat na nag-flying from one area to another in one day, at sanay ka na dapat na ang palagi mong pagkain ay Jollibee. pero hindi ka yata nakaka-exercise ngayon, ma'am. Hindi ka na yata nakakalaro ng volleyball ngayon. Hindi na ako nakaka-volleyball pero nagwo-walking po ako. Okay. So, fit pa rin. Pwede pang mag... I always want to be fit. Well, not in anticipation of anything, no? like the campaign. But that should be part of it, hindi ba? But because I really want, because how can you serve properly exactly. if you have health issues? So wala ka namang high blood, wala po akong problema sa high blood, wala akong problema sa blood sugar. my only health issue is my vertigo and my hyperacidity. Ay hindi, kasi pagka talagang stress kayo palagi, mas malamang yung hyperacidity. Yes. Diba? It's a stress-induced. But it doesn't show to your face. Bari sa stomach. So, nasanay na lang po ako. Akala nyo lang po yun. Okay. Na wala sa itsura ko na maraming problema. But nasanay na lang ako. I've gotten used to it. So paano ginagawa nyo pag yung medyo sobra na nararamdaman nyo? Kasi siyempre... Sumisigaw sa kwarto ko. Mag-isa lang kayo? Kasama po yung 3 aso. Sila lang po nakakakita sa akin. Wala pa naman nakapasok sa inyo? Ako kapag sumisigaw-sigaw ako sa sobrang galit. Oo. Wala pa naman nakapasok sa inyo minsan sa mga kasama yun. Sabi, Ma'am, anong nangyayari sa inyo? Bawal ho pumasok sa kwarto ko. Okay. Walang pwede pumasok sa kwarto. Malakas ba kayong sumigaw? Yes. Okay. So sigaw lang naman ang ginagawa nyo. Di man kayo nang babato ng Wala naman ganun. Wala naman ako. Kung may tao siguro, pwede kong batuhin yun. Napasok na ba kayo dun sa, sa Taksyapo? Yung restaurant na nambabasag ng pinggan? Ay, hindi pa. Meron ganun eh. Bibili lang kayo. Meron ganun. I can go there. And, sa Tarlac, bibili lang kayo ng pinggan, tapos babato nyo sa pader. So that's one of your, parang talagang, literally, you really shout. Pagka parang gusto nyo mag-release ng... Yes, otherwise, parang hindi ako makahinga eh. Kung sa sobrang galit ko, sa sobrang, I feel depressed once in a while, of course. Ano ba pinaka-malakas na makapagpagalit sa inyo? Yung mga tao na walang ibang ginawa, kundi yung manira na imputing certain motives on what you do. Na wala namang katuturan yung mga ganong But of course, I've learned to live with it because I know that government service is really a thankless job. You cannot satisfy everyone. But there are really some people na walang ibang ginawa kundi talagang anuhin ka, na ganito ba, na, in spite of all the sacrifices that you have made and in spite of the kind of security threats that I face almost on a daily basis. And then ganyan pa, yung mga ini-slant nila yung mga sinasabi mo, dinadagdagan ng mga kung ano-anong mga angulo, misquoting you. Although sanay na dapat ako doon, but there are really times na it's too much, it's unfair,
So, but hindi ko naman pwedeng i-express yan publicly in front of the camera. Hindi ako sabi nga ni Pinoy, hindi ka bawal mapikon. And I think itong program mo, bawal talaga mapikon. But tao lang naman po ako. Exactly. But I don't show it publicly. So doon na lang sa kwarto ko. So doon na lang kayo In the nagsisigaw. privacy of my room. Doon na lang kayo nagsisigaw. Doon na lang po. Pero ano kung merong ganung malakas na makagalit sa'yo? Ano naman yung pinaka malakas makapagpa-glow ng inyong mata? Yung bang, Music. Talaga? Anong klaseng music nyo? Hindi naman rock, ha? Slow rock. Nag-slow rock ka, ma'am? Yun, ma'am, ang genre mo? Or soft rock. So, slow rock, ha? Soft rock? My aides know that. Okay. Kapag nakikita nila Oo. na masama ang mood ko, Oo, foul slow mood rock ako. mo na. Oo. Pagpasok ko sa Oo. Sa kotse mo. sasakyan, yun, i-open na kaagad nila yung So, music. anong paborito mong nadidinig na medyo malakas makapagpaalis ng ano mo, ng... Tanungin niyo na lang. Hindi, para at least alam ko. Anong music ba? Anong music ni ma'am? Anong paborito ni ma'am? Whitney Houston? Alin doon? Don't say it. Whitney Houston? Hindi naman ma'am, hindi naman yun. Houston! Hindi naman. No, I have several favorites. I have several. Hindi, pero iba naman yung several doon sa talagang gustong-gusto mo eh. Di ba? Yung parang, okay, na, parang yung paggagalit na galit na si ma'am, no? Eto dapat patugtugin natin para mawalang galit ni ma'am. No, boss, no. ano yan, boss? No. Ayaw. Bibigyan ko pa naman kayo ng ano. Tapos, ni-request I na. have several. Ano nyo na lang yung mga several music. Hindi, pero yung... May paborito akong Tatlo. 3 CDs. 4. Hindi. Pero, ano yung 3 favorite songs mo? Nakakatawa. Parang hindi mo ba age, ma'am, or what? Oh. No, I have several. I have no specific, if you ask me to... Pero si Whitney Houston talaga paborito mo. Some of the songs of Whitney Houston, of course, ABBA, and then, basta several. Marami akong favorites na mga, basta magandang music, I really love music. Dina, diskubrihin mo yan, ha? Diskubrihin mo yan. Well, I wanna know what love is. I like it. Ayos, ha? I wanna know what love is. I also ano sasabihin niya? May banta. May banta. Kailangan. Dapat pala, ma'am, pakantahin ka namin sa Songs for Heroes. Oh. But do you love to sing? I love to sing. Okay. But I want to sing in a company of close friends. Okay. So pag kasi iba naman yung iba yung pagkakantahan na meron ka naman paboritong gusto mong kantahin palagi. Ano yung Yes. yung panlaban mo sa pag scorean? pinapakanta, and they know it also, automatic nilang inaano yan. Salang na. Careless Whispers. Ba, okay ba? Medyo may naalala ako. Careless. May kasama bang ganun yan? Ano lang yun? Imagination lang. So may kasamang choreography. Careless Whispers. I can't imagine. Maganda yan. And Okay. I get a lot of kanchaw Talaga? whenever I sing that. Ay, we should hear that. Siguro, sa susunod na pagbalik nyo dito, yan naman ang unang ibibigay natin. With that, mamaya may imbitahan. Mamaya, ako mananakot sa kanila. Thank you so much po, ma'am. Maraming Thank you. salamat po. Appreciate My it. pleasure and my honor, Kuya Daniel. Always. Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. This program was brought to you by Golden Oats. Love your heart. This program was brought to you by Power Plus. Be powerful with Power Plus.
Mamaya, ako mananakot sa ganun. Thank you so much po, ma'am. Maraming Thank you. salamat po. Appreciate My it. pleasure and my honor, Kuya Daniel. Always. Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. This program was brought to you by Golden Oats. Love your heart. This program was brought to you by Power Plus. Be powerful with Power Plus. Mamaya, ako mananakot sa ganun. Thank you so much po, ma'am. Maraming Thank you. salamat po. Appreciate My it. pleasure and my honor, Kuya Daniel. Always. Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon. This program was brought to you by Golden Oats. Love your heart. This program was brought to you by Power Plus. Be powerful with Power Plus. Mamaya, ako mananakot sa ganun. Thank you so much po, ma'am. Maraming Thank you. salamat po. Appreciate My it. pleasure and my honor, Kuya Daniel. Always. Department of Justice Secretary Honorable Laila De Lima. Dito lang po sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.